sa Marinade ay pagkakawari nga sa problema. Ito ang lumabas sa unang taong pag-aaral ng Eco Explosion. Santa Maria, Bulacan. Isang progresibong bayan sa lalawigan ng Bulacan. Tahanan ng libu-libong pamilya. Sentro ng komersyo at industriya. Ngunit sa likod ng kanlaran, may isang suliraning patuloy na bumabagabag sa kalinisan, kalusugan ng komunidad. Ang tambak na basura. Sa inyo pong pagnenegosyo, hindi po maiiwasan ang paggamit ng mga packaging materials, lalo na po plastic. So paano po kayo nakakatulong o nakakatagdag sa dami ng basura? Kasi sa akin, gusto ko kami, pag pakita nito, malinis sa paligid. Opo, pagka Kasi, napakapangit nila lalo na pagka... yung customer kasi magagarabo. Merong customer na makasela, pero na customer na hindi na makasela. Kaya kailangan, pati malinis na. Maging malinis po. Maging ano na lang. Tulad ng mga ano, basta Paglalagay po ng mga, ano po, no, kagaya po. sa mga ano naman, sa mga lalagyan na naman, tulad nito, kailangan lalagay ka, malinis. Malinis, so. Kailangan malinis, tapping niya, para maagang pagkaroon ng ibang tao. Tapos, wala yung matapagkailangan. Ama lang ako. Ito. Hindi lang bata. Yung pangalawa pong tanong, ano po yung magagawa ninyo o yung ginagawa ninyo para sa inyo din para ma-manage po yung basura mula sa operasyon ng nagtitinda? Kasi ako, nagkaroon ako ng ito yung yung anak ng asawa ko, merong ganere, merong ganon. Kaya hindi ko, kasi, hahanapan ka ng ganon. Siyempre, ito pinapaikot-ikot ko na. Kasi, siyempre, sa unang start ng pagkakas, kailangan talaga yung mapapaikot or magkakaroon ka ng may tupo ka o inventory, gano'n. Ayun po yung ano. Sige po. Pangatlo po is, napapansin niyo po ba kung paano tinatapon ng inyong mga customer ang mga pinagbalutan sa kanilang binili mula po sa inyo? Ay, meron. Meron din. Meron ganyan. Opo. Meron kasing, siyempre, may customer na kinicheck nila yung pagkain. Yung pagkain. May hapay ba or ganon. Opo. Maselan po, no? Maselan. Ganon ang, tama naman yung, pero pwede, ang ginagawa namin, pag may nagbabalik, sa amin, pinapalitan namin. Opo. Yun lang, pinapalitan namin, para walang issue, Para loyal pa rin yung mga customer, no? Paulit-ulit yung Oo, para wala nang away, wala nang siyempre, hindi mo na lang yun. Para, kasi, siyempre, may mali kami. Okay. Di ba? Kaya, ganun lang ang gagawin namin. Kung ano yung niya, sinabi niya, di papalitan namin. Wala nang Yung last na question na lang po, bilang isang negosyante po, paano po nakaka-apekto sa inyong tindahan o sa inyong pamumuhay ang maruming kapaligiran dahil po sa basura? Basura. Ano dito? Sa basura, Paano po ito? bago, ba't tayo maglalagay? Ng tinda? Kailangan malinis. Malinis na po, no? Oo. Wala, maging malinis ka sa tapat mo. Kasi hindi po maiiwasan na may kalat dyan eh. Okay. Kaya, yun lang. Yun lang po. Ano ba? Opo, marami pang salamat po sa inyo. Ang problema sa basura sa Santa Maria ay hindi lamang issue ng kawalan ng aesthetic. Dudulot ito ng lubhang epekto sa kalusugan, kalikasan at kabuhayan ng mga residente. Santa Maria, Bulacan, makikita po natin ang tunay-tunaladang mga basura, dulot po ng mga tao.
Kabilang na po dyan ang sako-sakong mga plastic bottles, samot-saring mga karton at iba pang mga basura, mga malalaking container, opo, at iba pa. So dito po natin makikita, yan po yung mga iba't ibang klaseng mga basura. Yan, so nakatambak lang yan talaga dyan guys. Okay, so ano pa? So dito po natin makikita po natin dito, no? Ayan pa po, ganyan po karami, tonelada po sa mga basura. Hindi kami po yung mga delikadong mga bakal na makikita nyo po, nakaibak po sila lahat dyan. Yan. Ito pa po, no, bukod sa dinami-rami po mga plastic bottles na kung saan po, dulot po ito no, ng akin pong mga residente dito po sa atin pong lugar sa Santa Maria. Ayan. So, dito naman, ipapakita po namin sa inyo. Ayan, so nandiyan po sila ate, nag-aayos po sila dyan, ang kanila pong mga kinokolekta. Mainam na rin kasi po ito po ay nagiging kanila pong mga simpleng hanap buhay na din sa pagpapaaral. Kaya makikita nyo po na may plastic containers din po tayo dito sa taas. Ayan. So, balik naman po tayo dito. Yan. So, makikita po natin dito na iba't iba po dito yung mga basura po makikita po natin kagaya na itong mga karton na ito. Ayan. So, hindi po siya naiiba, no? Yan po yung pinsala na nadudulot po ng mamamayan natin. Gaya, dala na rin po ng kapabayaan. Yan, kung mapapansin po natin, may makita po tayo ditong mga sira-sira mga sasakyan na rin. Ayan, na nakaimbak lang po talaga siya dyan at wala nang iba pong maiimbakan. Ulang tanong, gaano na po katagal ang problema sa basura dito sa inyong lugar o komunidad? Ilan taon na ba? Siguro mga 20 years. Tapos, ano po ang pinakamatinding yung naranasan o napansin epekto ng dumarating na basura? Marami na sa kasunod dyan. At sa basura, sa tayo, yung makusap sa space. Sure. Sa inyong palagay po, bakit kaya dumarami ang basura dito? Ano po ang napapansin yung dahilan? Minsan kasi, nakakalimito ng barangay magkakot ng basura, sisira yung ng basura. Dumadami yung basura sa tingin. Ano po ang ginagawa nyo sa inyong basura sa bahay? Nahihiwalay nyo po ba ang nabubulok sa inyong bubulok? Wala yung tatlong klase ng plastic, mga panet, dahon, at mga lata. Tapat po ba ang koleksyon ng basura sa inyong lugar? May mga pagkakataon po ba na naiipon ang basura nyo dahil sa hindi pagkolekta? Ganun. Kanila sumpang solutin panig. Na hindi Minsan ninahakot gawa ng kapag problema sa truck, sisira. Ano po ang inyong hiling o gusto nyong mangyari para ma-resolve ba ang problema sa basura dahil sa inyong community? Madagdagan ng truck ng basura, mga hintaw doon. Marami pang maging tauhan ng barangay pat sa pag-aakam. Thank you po. Gaano na po kayo katagal sa pagkokolekta ng basura dito po sa Santa Maria? Itong pagbabalak po, Opo. 4 na taon na po. 4 na taon na po kayo. So, ganun po siya katagal, no? Na nag-ano po kayo ng basura. Okay, so matagal na rin pala. Okay, so ano po yung pinakamalaking hamon sa inyong trabaho sa araw-araw? Siyempre, dahil ginagawa natin to. So ano po yung masasabi po ninyo about sa hamon po ng buhay? Kaya natin to ginagawa. Okay. di ba, Ben? Hamon sa example sa kahirapan. Mas kahirapan po. Opo. Ayun na po ba? Wala na po. Ito. Ayun, hamon sa kahirapan. Opo. Sa pagpaaral sa mga anak. Kasi mga anak po. Oo. Kasi, Ako pa natin pa ako si ito lang po na tao. bali ito na po yung sagot sa, parang kabuhayan na rin. Malaking tulong na din po no, sa mga anak at sa pamilya at saka sa lugar na din natin dito sa Santa Maria po. Okay. Ito po sa pangatlong tanong, nahihirapan po ba kayo kapag hindi po segregated o hiwa-hiwalay? Ayun, yung mga basura po.
Hiwa-hiwalay ang basura. Opo, like example po, magkakasama po silang lahat. Di ba, Oo. iniiway lang? Tapos pinaghihiwalay Opo. hiwalay. Nahihirapan po Hindi kaya? naman po. Okay lang naman. Aayos na naman. Oo. Kumbaga, parang nakasanayan na po, ganun. Ayun. So, may mga nakukuha po ba kayong basura na mapanganib, nakakasugat, habang nangungulekta po Meron kayo? po. Meron. Kapag yung mga bubog, minsan hindi kumakamay namin madali rin. Yun yung, talagang nangyayari. Oo, Tapos, meron. parang pag nasugatan, delikado Oo, pa, no? nasugatan kami minsan sa mga bubog. Minsan yung mga ganito. Pagbuhos mo sa tako, pagkuha mo, may mga bubog na nakasalin. Yun po yung kadalasan na po. No? Sige po. So ito lang po, last na tanong na po. Ano po yung hiling po ninyo sa mga residente po natin dito po sa Santa Maria para po mas mapagaan po yung trabaho natin at mas magiligtas po kayo? Di lang nangungulekta po kayo ng basura. Parang yung hiling nyo lang po na sana hindi ganito ka or kung ano man. Sana hindi ganito katumi. Opo, Ay, sana ganun. hindi ganito ka-delikado. Hindi yung, example, yung stick tinapon lang sa Oo. O kaya naman magtatapon na lang ng basura po, no? Oo. Dapat yung mga itapon sa mga bote nga pinabalatan namin, kailangan walang maisaling nga mga bubog, Oo, mga ganun. stick, kasi delikado. Kasi delikado po, kayo po yung pinaka-maapektan bilang taga-kolekta po, di po ba? Ayun po. So yun lamang po, marami pong salamat. Ang pagresolba sa problema ng basura ay hindi trabaho ng iilan lamang. Nangangailangan ito ng kolektibong pagkilos mula sa iba't ibang sektor ng komunidad. Ang problema ng basura sa Santa Maria ay hindi isolated case. Salamin ito ng isang mas malawak at pandaigdigang krisis sa pangangalaga sa kapaligiran. Ang basurang hindi na-manage ng maayos sa ating mga komunidad ay nagiging bahagi ng global environmental problems. Sir, magandang tanghali po. Meron po kaming konting katanungan po about po sa waste pollution po, sir. Ito po yung first question natin, sir. Bilang SK official ng San Jose, ano po ang inyong mga pangunahing tungkulin at programa hingil sa solid waste management sa inyong nasasakupan po, sir? Tungkol sa solid waste management, bilang isang leader ng mga kabataan, tinuturuan natin yung mga kabataan na maghiwalay ng nabubulok sa hindi nabubulok. Tinuturuan din natin sila para mag-recycle upang mabawasan yung mga bagay-bagay na nakakalat sa daan. Ganun. Thank you po, sir. For the second question naman po, sir, epektibo po ba ang kasalukuyang sistema ng pagkokoleksyon ng basura sa inyong barangay? Ano po ang problema kung meron man? So far, I found it effective naman. Kasi cooperative naman yung mga bata sa San Jose. Ayun. Madali silang turuan and active naman sila. Thank you, sir. For the third question naman po, sir, paano po ninyo hinihikayat o dinidisiplina ang mga residente na sumunod sa waste segregation at tamang pagtapon po, sir? Sa simula, mahirap siya i-implement talaga eh. Pero, syempre, ayun, kailangan natin magbigay ng reward. Halimbawa na lang nung ginawa namin na dunk it na kailangan niyang isushoot yung bote doon. Syempre, may reward siya na matatanggap. Halimbawa na lang ng bigas, ganun. Thank you po, sir. Maganda pong sagot po. For the last question na po, sir. Ano po ang suporta na kailangan nyo mula sa munisipyo o ibang ahensya para sa mas magandang waste management sa inyong barangay po, sir? Suporta. Ang ang nasa isip na lang namin is mabigyan kami ng pondo para nang sa gayon mabigyan natin ng mas malaking project at saka mas madaling transportasyon para sa mga basura na nakakalat natin. Maraming salamat po, sir. Thank you so much po ulit sa napakaganda yung sagot. Maraming salamat po. Ang plastic na mula sa ating mga tahanan ay maaaring mauwi sa karagatan, makasira sa marine life, at maging bahagi ng malalaking plastic patches sa Pasipiko
at iba pang karagatan sa mundo. Ang organikong basura naman na nabubulok sa mga dump site ay naglalabas ng methane, isang potent greenhouse gas na nagpapabilis sa climate change. Ang malawakang pagbabago sa klima ng mundo na nagdudulot ng matitinding bagyo, baha at tagtuyot. Bilang bahagi ng sektor ng edukasyon, paano po ninyo isinasama sa pag-aaral ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan at tamang waste management? Siguro nasasama namin sa pag-apply din po sa pag-apply nito sa pang-araw-araw namin. Kunwari, if pupunta kami ng school, tapos may nakita kami mga kalat, pupulutin po. And then, lalagay sa maayos na lagayan, or di kaya, pagdating sa school, may mga basura or may mga kalat, most probably dapat ilagay sa mga Segregation. sinesegregate ng maayos para hindi magkahalo-halo, and then para mas madali rin para sa mga nangongolekta na kolektahin ito, and then ayun, para maiwasan yung pagkakahalo-halo ng mga basura. Kunwari, ever na yun, may mga nakakasakit pala or mga bubog, kaya yun yung dapat iwasan din. Ganun. Kaya nga. Sa sumunod na tanong po, ano po ang mga proyekto o aktibidad na ginagawa ng inyong paaralan o kayo bilang grupo para sa waste segregation, recycling o clean up drive? Siguro yung cleanup drive, isa na rin yun dun. Then, pag may activities or di kaya mga programs na incoming is, mostly, naglilinis yung mga tao or naglilinis yung mga students. Then, sinesegregate ng maayos. Kunwari, pag may bisita na darating, mas dun yung mag-o-occur yung yung paglilinis ng maayos, ganun. Pero, as a group naman siguro or as a part ng student council is pinapatupad or hinihikayat yung mga students na mas ayusin yung pagka-segregate, mas ini-encourage na mas maging maalam when it comes to garbage, and then kung paano to i-dispose ng maigi and paano yung tamang segregation. Okay. Next po, ano po ang nakikita ninyong epekto ng mga programang ito sa mga kamalayan at gawin ng mga mag-aaral tungkol sa basura? Okay, so, ang magiging epekto rin nito, lalong-lalo na pag may kunwari, if may parusa, kung sino man yung mahuli, is mas magiging aware yung magiging students or mga tao sa school. Mas magiging mindful sila kung paano iwasan yon or kung paano i-dispose ng maayos. And siguro, magiging epekto nito is mas lalaki or magkakaroon ng difference when it comes to segregation ng mga garbages. So bilang isang kabataan po, so ano po sa tingin ninyo ang inyong papel sa pagresolba ng problema sa basura sa inyong komunidad? Sa kabataan, siguro since ako or tayo yung may kaya or Yes. may lakas May potential. para may kakayanan na or sabihin natin may physical na kaya para magkaroon or mapagbigay ng difference, and also tayo yung siguro tayo yung mas malakas-lakas pa kaya nating papabago Mas productive pa. mas magiging productive tayo, mas productive tayo, mas mindful din tayo kung ano yung mga hindi or dapat na gawin, and yung segregation proper is mas tayo rin yung nakakaalam compared sa mga traditional Mas innovated na. and mas maayos din siguro na pagtatapon or di kaya mga projects na pwede nating ma-i-offer or mapagbigay tayo ng idea na mas makabago, lalong-lalo na sa community natin or di kaya sa barangay mismo natin. Yan. So, ano naman po yung mensahe na gusto ninyong iparating sa kapwa ninyo kabataan at sa mas nakakatanda tungkol sa issue ng basura?
siguro ang message ko is, mas maging mindful sa sarili nating mga dumi or di kaya mga garbages. And iwasan natin yung sobra-sobrang pagkakalat and yun, proper segregation and no. And sige. Ito po, sa inyong palagay, mas handa na kaya at mulat na po kaya ang bagong henerasyon sa mga isyong pangkapaligiran tulad ng basura kumpara noon? Ay, oo. Kasi lalong-lalo na ngayon is sikat ng social media. Yes, Kunwari, oo. may isang lang, pwede ka nang i-post, pwede nang ireklamo. So, when it comes to kamulatan is, yung mga kabataan yan, or this generation is, mas mulat sila kung ano yung dapat gawin, kung ano mali, kung ano tama, kung paano, or kung ano yung mga actions na pwedeng gawin, Advance. ano yung mga pwedeng mga difference na may aambag or makakatulong para sa bayan or para sa community na when it comes to garbage disposal or sa problema ng garbage. Maraming salamat po. Ayan. Bawat piraso ng basurang ating itinatapon ay may koneksyon sa mas malaking larawan ng polusyon sa mundo. Pagkaubos ng likas na yaman at banta sa hinaharap ng sangkatauhan. Ang pagresolba sa basura sa Santa Maria, sa bawat barangay, sa bawat tahanan ay isang hakbang tungo sa pagtugon sa pandaigdigang hamon na ito. Ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng simpleng gawain tulad ng paghihiwalay ng basura sa bahay, pagtanggi sa single-use plastics, at pagsuporta sa mga inisyatibo ng komunidad at lokal na pamahalaan. Malaki ang maitutulong natin. Magsimula tayo sa ating mga tahanan. Makiisa sa mga programa ng barangay at munisipyo. Suportahan ng mga lokal na inisyatibo. Sama-samang pagkilos, magagawa nating malinis, malusog, at sustainable ang Santa Maria para sa kasalukuyan at sa susunod pang henerasyon. Ang pag-asa para sa isang mas malinis na Santa Maria at isang mas malinis na mundo ay nasa ating mga kamay.